Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Nagkamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli, ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Maraming salamat, Chang. Tia Deli. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Habol si Miss Tea Pecho Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong mainit na panahon pa rin dito sa Metro Manila habang pumasok na po ang low pressure area na inaasang magiging bagyo daw. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 23 ng buwan ng Mayo. Ito na nga, low pressure area sa silangan ng Mindanao. Pumasok na sa PAR. Posibleng maging ganap na bagyo bukas. Tatawagin sa pangalang Aghon ayon sa Pag-asa. Samantala, water levels sa Angat Dam sumadsad pa, mas mababa na sa operating minimum level ayon yan sa Pag-asa. 43 lugar inaasang tinamaan ngayon ng dangerous level ng heat index. 47 degrees Celsius posibleng tumama sa Guian Eastern Samar. Mainit pa rin. Isang oras na brownout posibleng maranasan sa ilang lugar sa National Capital Region at karatig probinsya ayon naman sa Meralco. Hirit na dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Pinaapurahang pagtibayan kaagad sa Kongreso. Divorce bill magiging menos away, menos gulo at menos debate sa Senado ayon yan kay Senate President Escudero. Ba? Ang dadaan ito sa pabilisan, Bicol Express. Relasyon ng Pilipinas sa China, tinawag ni DFA Secretary Manalo na choppy. Oh. Choppy, ha? Di malinaw. Putol-putol, di malinaw. Malabo, bumalabs. Pinakamalaking international maritime exercise lalahukan ng Pilipinas sa Hawaii. Ba? Samantala, estudyanteng nahulog sa septic tank ng eskwelahan sa Cavite. Pinaaksyonan na ng Department of Education. Retiradong pulis hinoldap at pinatay habang nagbabantay ng tindahan sa Rizal. Grabe mga kriminal, ano? Pati pulis di na pinatawad. Kaya nga. At sa detalye ng ating mga balita, pumasok na sa PAR. Hindi boogie, ha? Hindi birdie, mga kuyang mga golfers, ha? Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Mindanao kaninang alas 5 ng umaga. Ayon kay Ana Cloren, weather specialist ng Pag-asa, posibleng lumakas pa at maging ganap na bagyo ang LPA bukas ng umaga. At sakaling maging ganap na bagyo, ito ay tatawagin sa pangalang Aghon. Ito ang kauna-unahang tropical cyclone na papasok sa bansa ngayong taon. Bagamat malayo pa ito sa landmass ng bansa, magdudulot ito ng mga pag-ulan. Ang LPA sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa Dinagat Islands. Inaasang kikilos ang LPA sa direksyon ng Hilagang Kanluran sa Sabado na makapekto ng panahon sa Eastern Visayas. Naku, sa inyo, Governor Ben Ibardone.
at Bicol at Pahilagang Silangan naman sa araw ng Linggo. Samantala, ulat panahon pa rin, 43 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng dangerous level na heat index ngayon. Ito ay kahit may mga bahagi ng bansa na nakararanas na ng mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Ayon sa Pag-asa, asahan ang pinakamataas na damang init ng katawan sa Giwan Eastern Samar sa 47 degrees Celsius. Asahan naman na aabot sa 46 degrees Celsius ang init factor sa mga lungsod ng Dagupan, sa Pangasinan at Butuan, sa Agusan del Norte, gayon din sa Apari, Cagayan. Samantala sa Metro Manila, partikular sa Pasay City, posibleng pumalo ang heat index sa napakainit, 43 degrees Celsius. Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Abay, alaga niyo mabangos dyan, baka ma-heat stroke sila, ha? Lakay, nagkukusa na nga magdaing ng sarili. Samantala, sumadsad naman sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, ang water level sa Angat Dam ay naitala sa 179.68 meters mula sa 180.07 meters kahapon. Ang nabanggit na antas ay mababa kumpara sa 180 meters na siyang minimum operating level ng nasabing dam. Halos 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila at Rizal at ilang bahagi ng Cavite at Bulacan ay nanggagaling sa Angat Dam, na una nang inanunsyo ng National Water Resources Board noong nakalipas na linggo na binawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila para hindi kagad mabawasan na bumaba ang water level ng Angat Dam. Abay, paangatin yan, ha? Huwag bababain. Oo, lakay. Sana masapol nung ulan. Sana. Samantala, posibleng makaranas ng power outage ang ilang bahagi ng Luzon kaugnay ng itinaas na red alert ng NGCP ngayong araw. Sa abisa ng Meralco, ilang lugar sa Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas Province, Metro Manila, Quezon Province at Rizal Province ang apektado ng power interruption. Maaaring magtagal umano ng 1 oras ang brown out sa red alert na time na 1 p.m. hanggang 5 p.m. at 6 p.m. hanggang alas 10 ng gabi. Bisitahin lamang ang Facebook page ng Meralco para buong listahan ng mga lugar na posibleng maapektuhan ng naturang power outages. Samantala, muling isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa yellow at red alert status ang Luzon, maging ang Visayas Grid ngayong araw dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente at pagpalyan ng ilang planta. Ayon sa NGCP, nasa red alert ang Luzon Grid mula kaninang 1:00 hanggang ngayong 4:00 ng hapon at mauulit naman mamayang 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Pero nasa yellow alert naman ang naturang grid ng 12:00 ng kaninang tanghali at 1:00 ngayong hapon at hanggang 6:00 mamayang hapon at mauulit pa mamayang 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. Nagsimula naman ang yellow alert sa Visayas Grid kanina 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 at muling isa sa ilalim mamayang 9:00 ng gabi hanggang 11:00 ng gabi. Habang naka-red alert naman ang grid simula kaninang 1:00 ng hapon hanggang mamayang 9:00 ng gabi. Sa iba pang balita, puspusan ng naghahanda ang mga ahensya ng gobyerno sa napipintong epekto ng La Nina ngayong panahon ng tag-ulan. Sa Metro Manila, tiniyak ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na may flood mitigation measures nang tinatapos ang Department of Public Works and Highways. Kabilang dito ang 3 pumping station sa kanto ng Taft at UN, isa sa Espanya Boulevard, 4 sa Araneta Avenue, panukalang detention pond sa Campo Aguinaldo, repair ng pumping station sa may
Silo Circle at drainage improvement sa Caloocan. Sa meeting ng MMDA at mga alkalde, sinabi ni Artes na 71 pumping station ang operational habang 36 ay ina-upgrade. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Office of Civil Defense sa iba pang LGU para sa mga karampatang paghahanda sa tag-ulan na hindi na anya bago kaya may kaukulan ng protocol para rito. Para sa mga manggagawa, ayan, makinig po kayo mga kuya, ha? Dahil muling umapela ang mga kongresista na kagrupo ng Makabayan na Black para tapusin na ang ginagawang pagdinig ukol sa panukalang wage increase. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Congresswoman Franz Castro na wala nang dahilan para patagalin pa ang pagtalakay sa dagdag sa minimum wage dahil nakatatlong hearing na ang nasabing komite. Paulit-ulit at tila rehas na lamang umano ang mga pananaw ng mga resource person sa hearing. Suportado anya ng mas maraming kongresista ang wage increase. Kaya panawagan ni Congresswoman Castro ay gawin ng priority ang pagpasa sa nasabing panukala. Ayan, naunahan pa sila ng divorce bill. Ayan. At isa pinal na ito kahit na ito ay nakasinedye adjournment na sa Biyernes. Kabilang sa may sinusulong na wage bill sa Kamara ay ang 150 pesos na legislated wage increase at 750 pesos na across the board increase sa buong Pilipinas. Nabanggit mo ang divorce, Lakay. Ipauubaya na nga ni Senate President Cheese Escudero sa bawat miyembro ng Senado na magdesisyon kung ano ang kanilang magiging boto pagdating sa usapin ng divorce bill. Ito ay matapos maipagtibay sa Kamara de Representantes ang naturang bill. Ayon kay Escudero, hindi niya pangihimasukan ang desisyon ng mga kasamahan niyang senador dahil ito dapat ay maging base sa kanilang konsensya at relihiyon. Git ng Senate President, sa pamamagitan nito ay menos away, menos gulo, at menos debate. Pero kung saan niya ang tatanungin, mas pabor siyang pag-usapan ang pagpapaluwag ng proseso ng annulment at gawin itong mas abot kaya ng lahat. Narito si Senate President Francis Cheese Escudero. Position ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. So, hindi mo masasabi ko anong personal stand mo, sir? Meron naman, pwede naman. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ng PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan. So, in short, kung papahinggan mo ang kanyang paliwanag, ayaw niya ng divorce. Oo. Palawagin na lang ang batas sa annulment. Baka magalit si Heart Evangelista sa kanya. At baka ayaw ni Senate President Cheese Bicol Express, ha? na i-divorce siya ni Heart. Correct. At nakabawi pa ngayon ang ating piso sa palitan kontra US dollar. Bumawi ang ating piso ng 7 centavos at nagsara ngayon sa palitang 58 pesos and 13 centavos sa bawat US dollar. Pero Mr. Michael Esmagay, mataas pa rin, ha? Yan. Kahapon ay nagsara ang palitan sa halagang 58 pesos and 6 centavos sa ating piso. Noong Lunes ay lumagpak ating piso sa palitang 58 pesos and 27 centavos per dollar. May ito itong pinakamababang palitan ng ating piso sa nakalipas na 18 buwan.
At nasa ating linya si Ginoong Rodolfo Habellana ng United Filipino Consumers and Commuters. Alamin nga natin kung ano ang tingin nila. Ayan. Ang epekto nito sa ating ekonomiya at sa mga consumers. Sir Rodolfo Habellana, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa palatuntunang break time at sa DCRH. Yes, sir. Mr. Habellana, sir. So ano po ang inyong pananaw? Ano po ang epekto ng pagyan nating piso? Ayan. Ano ang epekto nito sa ating mga consumers, sir? Una sa lahat, ito po yung nangangahulugan ng mas mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ikalawa, ito po ay magbubunsod din dun sa pagka-epekto ng higher prices ng oil. Ano po? Dahil dolyar ang ating pinambabayad. Ano? So diyan po sa dalawang bagay na yan, pag gumalaw ang presyo ng langis at gumalaw po ang mga pangunahing goods na kailangan nating mga consumers, ang impact niyan talaga ay very inflationary. Ang tinatamaan po nito, mas lalo na po yung mga kababayan nating mga naghihirap. Ano po? So hindi po talaga sasapat dito sa National Capital Region yung sahod na 620 pesos. Malayo po ito sa tinatawag na nakabubuhay na sweldo ng isang manggagawa na 1,200 pesos. Lalo na po doon sa mga ibang mga rehiyon na mas mababa po sa 620 pesos ang kanilang mga natatanggap. At siyempre, ay kung dito sa Kalakang Maynila at karatig lugar ng Maynila ay damang-dama yung problema, mas extreme po ang sitwasyon dun po sa mga iba pang mga lugar sa ating bansa. So, it's high time na magkaroon po talaga ng break ang mga Pilipino pagdating po sa usapin ng mga presyo, lalo-lalo na po sa mga pang-araw-araw na bilihin at mga gastusin natin. Kanina po, binabanggit nyo yung red alert sa bahagi ng kuryente. Red alert din po yung pagtaas ng singil ng kuryente. Sa tubig, kinakapos na tayo ng sinasabing supply dahil nabanggit nyo rin kanina sa inyong pagulat, yung Angat Dam ay lalo siyang nabawasan. Ano po? Ganyan din po ang pagkabawas ng halaga ng piso na ating mga consumers. So, paano na po yung mga kababayan nating walang hanap buhay? Paano po sila kakain? Paano po sila bibili ng gamot? Paano po nila madadala ang kanilang mga anak sa mga paaralan dahil kinakailangan itong mamasahe na mataas din po ang pamasahe. So yan po yung pang-araw-araw na mga dinadanas ng majority nating mga kababayan. So sa ganitong sitwasyon, Mr. Habellana, sir, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan para hindi masyado ang impact nito sa ating mga consumers, mga kababayan? Ganito po, no? Ang isa sa pinakamatinding impact po yung siyempre yung paglobo ng utang panlabas ng Pilipinas. Dahil pag gumalaw ang presyo ng dolyar at katumbas ng piso, lumulobo po yung ating utang panlabas. So kinakailangan po talaga ng mga solusyon para makusyon yung problema ng kahirapan ng ating mga kababayan. Number one po, dapat ma-review ng Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan yung tax reform for acceleration and inclusion, particular po sa bahagi ng langis. Dahil sa gasolina po, meron tayong automatic na binabayad na 9 pesos. Baka maaari naman na ito ay pansamantala na isuspinde. Ano po? O tuluyang ikansela. Sa diesel naman po, ito ay 6 na piso. At sa iba pang mga
oil products ay 3 piso. So yung 9, 6, and 3 na yan, malaking bagay po yan sa ating mga kababayan. Huwag na natin banggitin pa yung lalong nagmahal na mga presyo ng tinatawag nating bigas. Ano po, na isa sa mga epekto nito, yung sinasabing rice tarification law, na maganda na pinag-uusapan na po sa mababang kapulungan, na nire-review po nila itong bersyon ng rice tarification law na ipapanukala nila sa mataas na kapulungan. Sana po ito ay muling naibalik sa kontrol ng National Food Authority ang pag-aangkat at hindi mapasakamay ng kartel o ng mga ilang mga mapagsamantalang mga negosyante na nabibili na mura ang bigas sa ibang bansa, pagbalik dito ay mahal namang naibibenta sa ating mga consumers. Kinakailangan palakasin po natin ang ating food security. Ang food security na ito, kadugtong po nito ang supply ng tubig. Kinakailangan meron tayong maayos na supply ng tubig sa buong bansa para lumakas ang ating food production. At dapat tingnan din po ng ating pamahalaan ang sumisirit na presyo ng kuryente. Lalayo po sa atin yung mga investors kung napakamahal po, isa tayo sa pinakamahal na halaga ng kuryente. So yung pangarap nating economic industrialization and agricultural development ay magiging mailap kung ang kuryente, ang tubig, ang logistic cost, ang transport cost ay napakamahal at lahat yan ay pinapasan ng mga kawawa nating mga kababayan na consumers. Okay, maraming salamat Mr. Habeliana. Parang plataforma de gobyerno mo ito ng kampanya, presidential election. Alam niyo po, yan po yung mga kahilingan talaga ng nating mga ordinaryong Pilipino. Regardless kung sino po yung naupo, dapat tingnan po ang ekonomiya, priority po nila yan. Huwag po ang politika dahil hindi na po makapaghintay si nanay, si tatay, si ate, kuya sa ating matinding kinakaharap na sitwasyon. Maraming pong salamat. Mabuhay po ang DCRH. Maraming salamat po Mr. Rodolfo Habeliana Jr., President ng United Filipino Consumers and Commuters at dating presidential candidate. Tatakbo kaya ulit siya ngayon? Laki, hindi ko natanong. 2028 pa ang presidential. Hindi, baka ngayon midterm. Abangan natin. Matumakbong senador. Pero ang masaya ngayon ay yung pamilya ng mga OFWs. Oo, loko. Paldo-paldo. Malaki ang palitan ng kanilang tatanggaping dollar ngayon. Parang Pasko, no? Yes, at saka yung mga exporters. Ayan. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Abay, relasyon ng Pilipinas at China. Abay, tinawag ng Department of Foreign Affairs na choppy. Ayan, malabo ang signal. Samantala, pinakamalaking international maritime exercises. Abay, lalo kanto ng Pilipinas sa Hawaii. Aba, ipapadala ba natin doon ang Philippine Navy o Coast Guard? At isang retiradong pulis. Retired pala yung pulis. Pero kahit na, hinold up na, pinatay pa habang nagbabantay sa tindahan sa Rizal. Ang detalye po na mawalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:34. Bago natin balikan ang detalye na ating mga balita, abay batiin mo natin ang happy birthday si pareng Eli Saludar ng DCXL Radio Mindanao Network at Babylin Resulta at si Manang May Cabia Sabater ng Pinili Ilocos Norte. Abay binabati ng mga members ng Pinili Metro Manila Residents Association ba? Ano bang meron ha? Ayan, mukhang bonggang party ito Manang May ha? Happy birthday din kay Wonder Woman. Today ba? Si Miss Advance. Ayan.
Advance happy birthday kay Miss Operation Tulong May Binauhan. Happy birthday kay Konsehal Noel Quemado ng Paway Ilocos Norte. At kay Kuyang Mista Chupaeng Dehita ng PMA Sandigan 82. At Kuyang Kari Duval Uy. At happy birthday din kay Municipal Assessor na si Kapitana Marlene Piga Tobias ng Lasam, Cagayan. Happy birthday po sa inyo lahat. Samantala sa ating mga reports, mahigit 30 million pesos cash assistance personal na pinagkaroon ni Pangulong Marcos sa Maguindanao at Lanao del Sur ngayong araw. Wow! Magkakano kaya bawat isa, ha? Ayan. Makapila nga. Aha, ayan. Ilang libo kaya dun sa 30 million na cash? Aris number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Leta, cash ba ito o cheque? Cheque lakay, cheque. Oh, Ayan. cheque. Sinunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 30 milyong pisong financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Norte na lubang naapektuhan ng El Nino sa bansa. Bukod pa dito ang tig 10,000 piso na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Sabi ng Pangulo, ang mga tulong na ito ay simula pa lang ng marami pang proyekto at programa na ibababa ng administrasyon sa mga komunidad. Hindi anya titigil ang pamahalaan hanggat hindi magtagumpay sa layuning pagaanin ang buhay ng mga Pilipino. Kaya naman inatasan ng Presidente ang lahat ng ahensya, kabilang ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin na makararating sa mga tao ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang tulong pinansyal, suportang teknikal at iba pang mahalagang programa ng gobyerno. Una rito, namahagi rin ang Pangulo ng tig 10 million pesos sa pamahalaan ng Tawi-Tawi at Basilan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH Susilet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Sinabi rin ng Pangulo, eto ayuda, ha? Pero huwag niyo pambibili ng baril, ha? Pangpagkain to, Ayan, pangkabuhayan. pangkabuhayan yan. Samantala, panibagong kaso na inihain ng Supreme Court kay Gadon sapat para masibak sa pwesto. Idetalye mo RH12, Milky Reganan, Manang Milky. Hinamon lakay akteya ni Gabriela Portelis sa Representative Arlene Brosas si Pangulong Bongbong Marcos na si baking nasa pwesto si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Garlon. Ito ay kasunod ng pahayag ni Gadon na haka-haka lamang ang kahirapan sa bansa. Ayon kay Brosas, ang statement ni Gadon ay insensitive at anti-poor. Paalala ni Brosas kay Gadon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ay totoo at hindi katang-isip lamang. Banat pa ni Brosas, patunay ng incompetence ni Gadon ang hindi niya paniniwala na merong kahirapan sa ating bansa dahil marami naman daw ang mga nasa mall, kumakain sa mga restaurant, kaya mataas ang purchasing power. Dagdag pa ni Brosas, walang track record sa poverty alleviation si Gadon. Kaya mabuting tanggalin na siya bilang anti-poverty czar. Samantala, guilty ang hatol ng Korte Suprema kay Gadon dahil sa kasong gross misconduct. Kaugnay ito na mga sinabi ni Gadon na base lamang sa mga hearsay at sa mga sinabi ito sa impeachment case laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Siguro si Attorney Larry Gadon, Secretary, ha? Abay, siguro pumasyal din kayo sa mga liblib na lugar. Para makatotohanan lakay. Alam mo, kasi may nakilala akong Korean businessman na Miss Teya, involved sa mining sa may Cotabato ba ito? Sa may Isulan Sultan Kudarat. Ayan. Abay, mantakin mo na doon pala, ha? Nung bago yung mining operation nila doon, abay, sabi niyo isang barangay nakaawa, ha? Bakit lakay? Isang beses lang kumakain sa isang araw.
Oo, meron Once palang- a day. Yes, once a day. Not by choice. Talagang taghirap sila, ha? Mm-mm-mm. Pero nung nagkaroon na rin ng mining doon, Ayun na. Ayan, Nakakain-kain ang na. kinuha mga empleyado, mga manggagawa ay mga residente doon, 30 families. Ayun, nakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. Nang masarap-sarap. Oh, sabi ko, ha? Grabe, Is that once a true? day. Mm-mm. Oo, lakay kapiman Oo, naman. naman sila. Oh. Ayan, mukhang mabagal ang Bicol Express. Mabagal ang takbo ng Chacha. Ayan, dahil sabi Raymond, ang Chacha charter change na isinusulong dyan sa Kamara, hindi raw isasalang sa botohan kung walang sapat na suporta ayon kay Senate President Chis Escudero. Akala ba naman natin akala nyo dahil may blessing ang pagkakaluklok ni Senator Chis as Senate President, mabilis na ang mga panukalang batas na isinusulong ng administrasyon. Kasama na dyan ang Chacha. Abay mukhang mabagal ang Negative. trend. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Dadpaas, kumusta ang Bicol Express ni Senator Chis? Raymond, please come in. Mayor at Ms. Teya, wala pang malinaw na direksyon. Ngayon ang usapin ng Chacha o charter change sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi malinaw kung ano ang gusto ng isinusulong na Chacha kasama ng Resolution of both Houses number 6 nila Senador Juan Miguel Zubiri, Lauren Legarda at Sani Angara. Ipinahinto na nito ang mga public hearings sa Chacha na gagawin sana sa mga probinsya. Sabi ni Escudero, marami pang dapat linawin sa usapin ng Chacha bago ito mapagdesisyonan ng Senado. Noong una pa lamang ay tutol na ito sa pagbuo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na pinamunuan ni Senador Angara dahil gumagana naman ang Mother Committee on Constitutional Amendments ni Senador Robin Padilla. Paliwanag ng Senate President, kailangang salain nilang mabuti sa ngayon kung ano ang mga panukalang batas na isasalang sa botohan. Kapag walang tsansang makapasa ay huwag nang isalang upang hindi masayang ang kanilang oras. Nauna nang inihayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na kapos sa 2 boto sa Chacha upang makuha ang 18 boto para dito. Sabi ni Escudero, kabilang siya sa 8 tutol sa Chacha. Kasama ko dun sa 8. Hahanapin pa niya ron sa 7 iba yung dagdag doon kung sakasakali. Para sa akin, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yan para magbago ang posisyon kong personal. Bahagi ng pahayag ni Senate President Chis Escudero. Mukhang yung Raymond. Bicol Express, yung Bicol Express, Mayor, putol pa yung tren at rehabilitation. Oo nga. Hindi pa nadugsong. Baka pagka mabagal yung Bicol Express Senator Chis, baka magkaroon pa ni bagong kudita na naman dyan. Naku po. Nangyari na ba yun, Lakay? Nakailang palit ng diba, SP? Si Senate President Mig Zubiri, ayan, mabagal daw, 3 panukalang batas lang daw yun na ipasa, kaya isa yan sa mga ibinabato sa kanya, bukod po dun sa PDEA leaks. Ayan. Anyway, sige, tingnan natin. Ilang araw pa lang naman si Senator Chis as Senate President. Abangan natin, Raymond. Oo, tsaka ang kanina nga, isa-isang doon sa kapihan sa Senado na ginawa namin dito, marami din siyang, pero ang concern niya ngayon, muna mukhang yung mga physical na pagsasaayos habang nakabreak ang Senado para pagbalik nila sa July ay mukhang may mga pagbabago dito sa physical appearance ng mga opisina dito at yung mga lalong-lalo na yung mga committee rooms at yung iba pang lugar kung saan maaaring magtipon-tipon yung mga senador at ganoon din yung kanilang mga bisita. At siyempre, maliban dyan ay ihahanda rin niya daw niya si Hart
para sa kanyang bagong role na Pangulo ng Spouses Foundation dito sa Senado. May mga May ganyan pala lakay na may mga socials. opisina din pala sa Senado yung mga Senators Spouses Association. Meron yan na meron. Siyempre, obligado si Hart na gumalaw kung ano man, kasi tinatanong namin kung ano yung kanyang advocacy na isusulong. Sabi niya, pag-usapan pa lang daw nila dahil kumbaga hindi pa sila umiinit sa upuan bilang Senate President. Kala ko advocacy niya ay pagandahin ang mga damit ng mga kababaihan. Akala ko nga rin sa post, parang ganyan, di ba mahilig siya sa mga animals, sa dogs. Ganun di ba? ba? Sige, abangan natin. Ha? Pwede rin. Okay. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Oo nga, putol-putol pa yung relays Tsaka mabagal ng yung tren, choo. Choo. Sabi niya lakay. Kulang sa buwelta. Sa buwelo ba yun? Hoy, teka muna, yung pong gusto magkapera dyan, ayan, gusto manalo sa ating mas malakas promo. Ayan, ang tanong lang naman natin, ang tanong natin, Miss Thea. Simple lang. Anong himpilan ng radyo ang magdiriwang ng ika-85 anibersaryo ngayong taon? Kung alam nila ang sagot, saan tatawag? 0998-568-9094. Again, 0998-568-9094. At kung tama ang sagot, magkanong premyo? Nakangiting 500 piso. Wow. Abay, hindi pa nakatapos. May caller na kaagad. Ang bilis, ha? Gusto na nakasmile lakay. Ayan, Ayaw na nakapalumbaba. Sige. Hello, magandang hapon po. Sino po sila? Magandang hapon po, Lakay. Sino po sila? Hello po. Gian de Polonia po. Gian de Polonia. De Polonia. Ayan. Gian, ano ang sagot mo? DCRH po. Ang kauna-unahan sa Pilipinas. Woo! Ay, chinir yung sarili. Gusto ko yan. Akala ko Love Radio, di ba? DCMB. Ayan. Okay, congratulations, Gian. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500 piso. Congrats and thank you. Ayan, mabuhay ka. Maraming salamat po, Lakay Deo and Miss Thea. Huwag mo ibaba ang iyong... po sa DCRH. Ayan, huwag mong ibaba ang telepono at para malaman kung saan ipapadala yung cheque. Naku, check. Ang hirap mag-encash lakay. Sa ating mga balita, Miss Thea. Napaulat na pipe installation ng China sa Bajo de Masinloc. Aba, kinukumpirma ng Philippine Navy. May pipe installation ka agad? Ang bilis naman kumilos. Wow. At ano yung para saan yung pipe installation yan? Oo, naunahan pa tayo, lakay. Property natin yun eh. Ayan nga, anong sisip-sipin dyan? Anong kukunin dyan? May langis na ba dyan? Naku po. May natural gas na ba dyan? Idetali mo RH52 Enyel Parosa, Enyel. Lakay at Miss Thea, kinukumpirma pa nga ng hukbong dagat ng Pilipinas ang napaulat na paglalagay ng China ang mga tubo sa loob ng Bajo de Masinloc. Kasunod ito ng sumbong mismo ng mga mangingisdang nakalapit sa Panatag Shoal ang magtungong civilian mission ng ating ito coalition. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, maraming paraan para makumpirma ang sinasabing pipe installation ng China. Kabilang umano rito ang paggamit sa mga barko, aircraft o ang paghingi ng saklolo sa hindi na binanggit na allies o kaalyado ng bansa. Sa pagsama ng DZRH News sa misyong patungo sa Common Fishing Ground, hindi bababa sa 2 warship ng China ang nakita nating nakaharang sa lugar. Bukod pa sa 3 China Coast Guard na pumaikot sa civilian convoy. Kwento sa DZRH ni Mark Figueras, team leader ng ating ito advance party na nakalapit hanggang sa 20 to 30 nautical miles sa Panatag Shoal. May dinabanggit niyang pipe installation ng mga nakasama niyang mangingisda sa lugar. Pero maliban sa sinasabing Chinese construction, nagbibit-bit din umano ng mga armas, kain ng baril ang mga Chino kapag kinukutungan ang mga huli ng mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Nabalik na yung... sa Pilipinas. Dati barter trade sila dyan. Palitan ng sigarilyo, kung ano-anong pagkain. Ngayon kotong na. Aba.
Tama lakay. Dati nga bago magkaroon ng 2012 stand-up, kung matatandaan nyo, barter talaga ang sistema dyan. Yes, oo. Ng mga mangingisda. Ngayon, hindi na barter. May regular nang nakaposte dyan lakay na security daw ng China may dalang armas. At kapag nakita na medyo marami-raming huli ng mga mix na Pinoy, at kapag nakapagdiskitahan, yun na, inaakyat yung kanilang mga barko. Walang Ang armas ng mga Chinese at yun na, kinukuha yung kanilang mga huli. Wow. Kapalit daw lakay, pinapalitan naman in fairness, pero ang kapalit, hindi patas. Ano? Napakalaking banyera ng isda ang huli mo, papalitan ng cup noodles. Ano ba yan? Yan ang kinukwento ng mga mangisda lakay dyan sa bawat. Walang yan naman. Tapos may pananakot pa ng baril, ha? Hindi Correct, maganda. lakay. Lahat ng mga ito ay kinukumpirma ang masaklap pa lakay at Pistea, mismong Navy natin ay walang presensya doon sa lugar dahil nakabakod dyan ang China Coast Guard at ang Chinese warships sa lugar. Patay tayo dyan. Maraming salamat, Daniel. Balik sa inyo lakay, Pistea. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Standby, Miss Aliyah. Wow! Mukhang taga Bulacan nga pala yung nanalong Miss Universe Philippines. Panalo si Miss Manalo. Standby, Miss Aliyah Katlo de Fort. Gandang hapon ko yung Richard de Guzman. Oras, Miss Thea. 1 minuto bago mag-alas 5. Pag na-choppy, umaalon daw ang relasyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular sa pamahala ng mga dispute at pagtaas ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ganito inilarawan ni Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Manalo, dahil ito sa sunod-sunod na pambubuli ng China Coast Guard vessels at Chinese militia vessels sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar ng Scarborough Shoal. Nakadagdag pa rito ang issue ng wiretapping ng Chinese diplomat sa pag-usap ng isang opisyal ng AFP na si Vice Admiral Alberto Carlos ukol sa sinasabing gentleman's agreement at new model ng negosasyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma ng hukbong dagat na lalahok ang Pilipinas sa Rim of the Pacific ngayong taon ang tinaguriang pinakamalaking international o ang itinuturing na pinakamalaking international maritime exercise. Ayon kay Philippine Navy spokesman Commander John Percy Alcos, magpapadala ng landing dock ang bansa sa ika-29 na edisyon ng biennial sale ng mga kaalyado ng Amerika. Mahalaga umano ito para mahasa ang interoperability ng bansa kasama ang mga like-minded na navy sa buong mundo. Samantala, inanunsyo ng US Indo-Pacific Command na 29 o 29 na bansa ang lalahok sa RIMPAC 2024 na gagawin sa paligid ng Hawaii Islands mula Hunyo 26 hanggang Agosto 2. Report na ating Miss Little Universe. Showbiz, Miss Thea. 24 na taong gulang na professional model mula sa Bulacan, kinoronahang Miss Universe Philippines 2024. Ang tanong lakay. Model pala siya? Oo. Tatanungin ko lang, anong handa ni Gob? Daniel. Daniel. Oo nga, ha? Governor Daniel Fernando, abay kailangan ni... May sugpo ba dyan? Ipatawag mo agad sa Kapitolyo itong si Miss Philippines, Miss Universe Miss Philippines. Universe, yes. Itatali mo ang balita, Miss Aliyah Katlo, the 4th. Lakay at Miss Thea, may bagong reyna na ang Miss Universe Philippines. Ito ay matapos koronahan ng pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo, 24 years old, at isang professional model. Si Manalo ang nangibabaw sa 52 iba pang mga kandidata. Sa coronation ay kagabi sa Mall of Asia Arena. Bagaman hindi kasama sa top picks ng mga kilalang pageant website, ay pinatunayan ng Filipino-American beauty queen ang kanyang galing sa pagrampas at pagsagot sa question and answer portion. Ang tanong ng judge para kay Chelsea ay, paano niya gagamitin ang pagiging beautiful and confident woman para makapag-empower ng iba? Ang sagot niya ay marami na siyang kinaharap na hamon sa buhay dahil sa kanyang skin color. At may mga nagsasabi daw sa kanya na may standard ang kagandahan.
payo niya sa mga kababaihan laging maniwala sa sarili at panindigan ang sariling paniniwala. At dahil dito ay nakapag-impluwensya siya ng iba na nasa kapareho niyang sitwasyon. Samantala na kaya't Miss Zea, Miss Echo. Maputol lang kita, Miss Aliyah. Nakita namin ito, Yes, ha? Nung opening nung resort ni Willie Revillame sa Tagaytay. Siya lakay. Yes, nandyan ito, ha? Nung kinabosing Tony Ko, di ba? Kuyang Felix Ko, ha? Abay, nung opening yung luxurious hotel resort dyan sa Tagaytay. Itong mga top 12 na mga candidates ng Miss Universe ay nandyan itong si Miss Manalo. Smarte, ha? Smarteng sumagot, ha? Ayan. Talagang sinabi niya na minsan ay nadidiscriminate daw sa kanyang kulay. Okay, proceed, Miss Aliyah. Lakay samantala, Miss Echo International Philippines naman, si Alexi Brooks ng Iloilo. Miss Cosmo Philippines, si Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Miss Supranational Philippines, si Tara Valencia ng Baguio City. Miss Charm Philippines 2025, si Cyril Payumo ng Pampanga. Si Stacy Gabriel naman ng Cainta Rizal, ang first runner-up. Si Atisa Manalo ng Quezon Province, ang second runner-up. Si Tara Valencia ng Baguio City, ang third runner-up. At si Christy Lynn Magdari ng Taguig, ang fourth runner-up. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikato. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Ayan, naku, hindi nanalo yung yung single parent na kandidata, Miss Pasig. Yung ba yung bet mo, lakay? Maraming gusto sa kanya dahil magaling siya magsalita, sexy siya, maganda. Ayan. 38 years old, Miss Thea. Single parent, dalawa ang anak. Ayan. Bongga. At talagang sa Q&A, talagang sinabi niya yon, ha? Hindi siya nahiya na siya ay single parent. A proud parent of two. Okay, wow. Kaya maraming humanga sa kanya, kaya lang hindi siya napasama, ha? Baka may ibang blessing na darating para sa Palagay kanya, ko lakay. nga, At yan ang kabuuan nating Miss Universe Beauty Pageant. Ba't hindi ka nag-judge, lakay? Hindi ano lang naman, di naman ano yan, sa bagay, sino nga ba nanalo nun? Iniwan namin, di natapos ha? Anyway, ayan. So, eto na, pre-pageant lang naman yan. Pre-pageant yung inanong mo, di ba? Good afternoon ko yung Felix Ko at Mr. Tony Ko ng Aret. Ayan. Arete actually kung Pilipino basahin mo, Arete. Hotel Resort. Yan yung pinuntahan nyo. Yung dating mansion niya ni Willie Revillame. Naging hotel resort. Pero luxurious. Ayan, ang ganda ng tanawin sa ang ganda ng view sa Taal Lake. Wow. Ganda talaga. Ha? At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan mga balansyadong balita. Susunod na chairman of the board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong na hindi po spy. Yan. Alam na alam niya, lakay, na dito siya pinanganak.